I have to commend naman yung abogado ng depensa. Talagang masipag siya at lahat ng mga spelling, mga maling date, pinuna niya. At nakita rin natin yung ibang senador, tumulong na rin dun sa cross-examination, kumbaga. Pinuna din nila yung mga mali-maling may mga maliliit na pagkakamali dun sa mga pangalan, dun sa mga date, at dun sa mga spelling na mukhang nag-cut and paste yung mga investigador o yung mga gumawa ng affidavit. So, mabuti na naipakita din nila yan para maging lesson dun sa mga nasa gobyerno na pag kayo ay gumawa ng isang bagay, ayusin nyo ng mabuti. Hindi yung pwedeng may carelessness. But kahit naman nailabas yun, hindi naman natibag yung main objective na prosecution na pagduktugtugin yung iba't ibang mga video na ginawa o kaya lumabas mula sa Vice President at yung seriousness ng threat at maganda rin, nagsabi siya ng totoo, wala kaming nahanap na assassin. Pero hindi naman kasi kailangan yun sa grave, sa pagbabanta, it's enough na nagbanta ka at nabulabog yung kabila. Yun lang naman pananakot lang naman yung pagbabanta. Hindi naman kinakailangan gagawin mo. Yung pananakot itself is a crime, labag sa batas yun. Pag gagawin mo o tutuloy mo, baka attempted murder o frustrated murder, depende yan, di ba? So, iba namang usapin yun. Maganda rin na every now and then na ibabalik dun sa tunay na issue dito. Hindi ho naman yung krimen ng great threats ang kailangang patunayan. Ang kinakailangan lang dito na patunayan na nanggaling talaga mula sa bibig ng Vice President yan, hindi gawa-gawa yung mga video at nailagay sa konteksto na ito ay seryoso dahil may kakayanan yung Vice President. So, maganda na nailatag yan at yung balik sana ulit tayo dun sa hindi naman to criminal case. So, ang paratang sa kanya is betrayal of the public trust. Yan yung fourth charge. Dahil sa ginawa niyang mga ito ay parang tinalikuran niya yung sinumpaang trabaho niya o tungkulin niya bilang isang kawani o kaya mataas na opisyal ng gobyerno. Kasi yung betrayal of the public trust or culpable violation of the Constitution, ibig sabihin, pag ikaw ay mataas na opisyal, kahit sinong opisyal ng gobyerno, ang iyong pinapanumpaan ay itataguyod mo at susunod ka sa konstitusyon at sa mga batas ng republika. At kung meron kang problema, meron kang galit, meron kang agrabyado ka, ay you all seek redress in accordance with law. Hindi mo pwedeng i-shortcut or take the law into your own hands. Yun yung essence. Kasi ang essence ng ating konstitusyon, yung mga matataas opisyal natin, dapat sila yung nangungunang ipatupad yung mga batas, yung rule of law, kumbaga.